Kumaripas ng takbo si Colleen mula sa party venue at mabilis na sumakay sa kanyang kotse. Masyado siyang napahiya dahil akala niya kakampihan siya ni Lucas. Ano ba't nais pa nitong humingi siya ng tawad kay Princess over her dead body? Hindi niya ugali ang nagsasorry? Hindi kita atrasan, Princess. Hindi ako papayag na matatalo ko na isang katulad mo lang. Galit na wika niya sa kanyang sarili. Ngayon lang niya na-realize na mahal pala talaga niya si Lucas kung kailan may asawa na ito. Bukod sa kadahilanang kailangan niyang lalaki para maisalba niya ang kanyang palubog na negosyo. Di niya maaatim na tuluyang mawala ito sa kanya kaya babawiin niya ito sa kahit anumang kaparaanan. Ngunit paano niya gagawin ang pagbawi dito? Gayong sa tingin niya mahal na nito ang kanyang asawa. Kailangan makahanap siya ng paraan para muling mapa sa kanya si Lucas. At wala siyang ibang maisip na makakatulong sa kanya kung hindi ang ina nito. Alam niyang botong-boto pa rin si Madam Lawrence sa kanya, kaya natitiyak niya na tutulungan siya nito sa kanyang mga plano. Bigla niyang naisip si Amir Castillo, ang dating boyfriend ni Princess. Kaya hinanap niya ang phone number nito at sa kanya to tinawagan. Saglit muna niyang inihinto ang kotse para makausap ito ng maayos. Hello, Amir. This is Colleen Gonzalez. Pwede ba tayong magkita? I'm busy now, Colleen. Pang night shift kasi ako. Maybe some other time? Sabi ng lalaking kausap niya sa kabilang linya. Wala siyang nagawa kung hindi ibaba na lamang ang telepono. Ngunit hindi siya susuko. Kung nagawa niyang paghiwalay noon si Amir at Princess, tiyak naman siyang magagawa niya ring paghiwalayan sina Lucas at Princess ngayon. Walang imposible sa isang Colleen Gonzalez. Kaya lang, ang pinakamalaking pagkakamali lang niya ay masyado siyang nasilaw sa kayamanan noon ng may-ari ng modeling agency. Kaya niya to pinakasalan at iniwang tuluyan ng kanyang nobyo. Ngunit talaga bang wala ng pagmamahal si Lucas sa kanya? Tanong niya sa kanyang sarili. Tuluyan na nga bang nahulog ang loob nito kay Princess? No. Isang bahagi ng kanyang utak ang tumututol. Alam niya kung gaano siya kamahal ng lalaki. Kamuntik ngang masira ang buhay nito dahil sa kanya at nababasa pa rin naman niya sa mga mata nito ang damdamin pa rin nito sa kanya. Ilang beses nang may nangyari sa kanila noon ni Lucas. Di nga lang tong nakauna sa kanya ngunit alam niya siya ang unang karanasan nito. 4 na taon din naman ang kanilang relasyon at wala siya naging problema dito. Kaya imposibleng basta na lamang itatapon niyo ng lalaki. Alam niya may pagmamahal pa rin itong natitira para sa kanya and she will take all the possible means to take him back at all cost. Kailangan niya makahanap ng tamang tiyempo para sa pagsasakatuparan ng kanyang plano. Nung makarating na siya sa kanilang mansyon sa Cavite, dadatnan niya ang kanyang ina na nakaupo sa sala at parang may malalim tong iniisip. Mom, what's wrong? Tanong niya. Pagkatapos ay umupo siya sa tabi nito. Colleen, anak, mas lalo nang lumala ang financial problems natin. Palubog na ang ating negosyo. Malalaki ang pagkakautang natin sa bangko at kung hindi natin to pagbabayaran, mawawala itong lahat sa atin pati na rin tong bahay. Emosyonal na wika ng kanyang ina. Napabuntong hininga siya sa sinabi nito. Agad na namang nanumbalik ang galit niya sa kanyang ama. Kung hindi lang ito nalulong sa sugal, hindi sila mamalasin ng ganito. Maliban sa bisyon nitong sugal ay nabalitaan pa niya na nambababa ito kaya mas lalo silang minalas. Akala niya nung magpakasal siya sa bilyonarong may-ari ng modeling agency sa France ay magiging maayos na ang kanyang buhay at lalago ang kanilang negosyo. Ngunit kabaliktaran ang nangyari. At dahil sa hindi sila magkasundo, naghiwalay din sila nito pagkaraan ng 1 taon. Wala naman silang naging anak ng kanyang ex-husband at dahil 1 taon pa lang kanilang pagsasama, wala silang gaanong conjugal properties. Binigyan siya ng kanyang ex-husband ng pera, ngunit naubos na rin to dahil sa pagkakautang ng kanyang ama sa isang negosyante. Hindi rin sapat ang kinikita niya sa modeling career, kaya halos walang-wala na sila. Di naman niya maiwan-iwan ang kanyang lifestyle, dahil ano naman sasabihin ng mga kaibigan niya. Di naman alam ng mga ito na palubog na ang kanilang negosyo. Sa harap ng mga kakilala at kaibigan niya, marami pa rin siyang pera dahil lahat naman ng luho ay binibili niya. Kaya mas lalong lumaki ang kanilang utang sa bangko.
Tayong naiisip na lamang niya na makakasalba sa kanilang kalagayan ay si Lucas Mondragon. Dalanak ito ng isang bilyonaryo at kahit kailan, hindi mauubos ang kayamanan nito kahit araw-araw pa siyang gagasta. Anak, ano na palang balita doon sa pakikipagbalikan mo kay Lucas? Biglang natanong ng kanyang ina. Hindi pa, mommy. Naghahanap pa ako ng paraan, sagot niya. Pero kamo may asawa na yun. Eh di wag mo nang guluhin. Maghanap ka na lang ng ibang mayaman dyan. Hindi, mommy. Mahal ko si Lucas at alam kong mahal pa rin niya ako hanggang ngayon. At yung asawa niya, ginawa lang niyang panakipbutas. Kaya babawiin ko talaga ang dating akin. At isa pa, mommy, hindi ako tumatanggap ng pagkatalo. At never pa akong natalo kaya't alam ko magtatagumpay pa rin ako. Don't worry, mommy, hindi tayo maghihirap. Buong kumpiyansang wika ni Colleen. Pagkatapos silang mag-usap na dalawa, ay umakyat na si Colleen sa kwarto niya. Habang siya naman nakahiga sa higaan at patuloy na naglalayag ang kanyang isipan. Kailangan makagawa siya agad ng plano para mapaghiwalay niya si Lucas at ang asawa nito. Naisip niya, maliban kay Madam Lauren, may isa pang taong makakatulong sa kanyang mga plano at ito'y walang iba, kundi si Amir Castillo. Kaya kailangan niya itong makausap ng masinsinan. Bigla niyang inabot ang kanyang cellphone at sinubukan tawagan ng lalaki. Buong pasasalamat niya dahil sa wakas, pumayag na rin itong makipagkita sa kanya. Dahil pang night shift si Amir ngayon, kaya kahit alas 8 na ng gabi, patuloy pa rin ang pagpunta niya sa mga pasyente para i-check ang kalagayan ng mga ito. Nang matapos siya sa kanyang daily rounds, agad siyang pumasok sa kanyang opisina at pumikit saglit. Ngunit biglang sumagi sa kanyang isipan ang mukha ni Princess. Dumako ang kanyang paningin sa kalendaryong nakalagay sa kanyang mesa at nang malaman niya kung anong petsa ngayon, agad siyang napabuntong hininga. Kung sila pa sana ngayon ni Princess ay malamang nagsiselebrate na sila ng kanilang mansari. Bigla siyang nakaramdam ng labis na panghihinayang. Namimiss na to at kung maibabalik lang sana niya ang panahon at titiyak niya na magiging masaya silang dalawa ngayon. Nasa ganon siyang pag-iisip nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Na malaman niyang si Colleen ang tumawag sa kanya, agad naman niya itong sinagot. Hello? Hello Amir, pwede ka bang makausap bukas ng umaga? May mahalaga akong pakay sa'yo, sabi ng babaeng nasa kabilang linya. Naisip niyang pagbigyan to kasi panay naman ang imbita nito sa kanya. Kahit naman papano may pinagsamahan din naman sila nung araw. Alam niyang napakalaki ng gusto nito sa kanya nung college days, kaya na minsan niya tong niyaya sa isang bar at pareho silang nalasing ay may nangyari sa kanila. Napag-alaman niyang siyang una sa buhay nito at nang malaman niyang may damdamin to sa kanya ay kusa niya tong nilayuan dahil nung time na yon nanliligaw na siya kay Princess. Ngunit wala siyang ideya kung anong sadya nito sa kanya, gayong matagal na silang hindi nagkikita at nagkakausap. Bigla siyang napaisip, lalo na nang maalala niyang ex-girlfriend to ni Lucas Mondragon na ngayon asawa na ng kanyang dating nobya. Nagkita sila ni Colleen sa isa sa mga mamahaling restaurant sa Maynila. Nauna tong dumating sa kanya at dahil umuwi pa siya sa kondo niya galing sa ospital kaya medyo na-late siya ng dating. Hi Amir, bulalas nito nang makarating siya sa mesa. Kamusta ka na? It's been a long time. Wika ulit ng babae habang humalik sa kanyang pisngi. Yup, I'm fine. Ikaw, kamusta ka na? Tugon niya rito. Okay lang ako, Amir. Eto, dalaga na ulit. Sabay tawa pa nito. Medyo mahaba-haba din ang kanilang kwentuhan bago nasabi ni Colleen ang talagang sadya niya kay Amir. Anong nangyari pala sa relasyon niyo ni Princess at iba ang napangasawa niya? Tanong ng babae. Biglang nalungkot si Amir nang narinig ang pangalan ng dating nobya. Mas lalo siyang nakaramdam ng guilt at panghihinayang dahil siya naman talaga ang may kasalanan ng lahat. Amir, naiintindihan ko naman ang nararamdaman mo. Mahal mo pa si Princess, diba? Wika ni Colleen habang hinawakan nito ang kamay ng lalaki. Mahal ko rin naman si Lucas, na ngayon ko nga lang na-realize ang malaking pagkakamali ko sa kanya. Kaya ako nakikipag-usap sa'yo para hingin ng tulong mo. Dagdag na sabi nito. Bahagyang kumunot ang noo ni Amir dahil hindi niya maintindihan kung anong ibig sabihin nito. Amir, dediretsohin na kita ha. Alam kong mahal mo pa si Princess, ganon din ako kay Lucas. So bakit hindi natin sila paghiwalay ang dalawa? So you mean, guguluhin natin ang pagkasama nila? Colleen,
Wika ng lalaki kasabay na isang malalim na buntong hininga. Kasal na si Princess kay Lucas at sa tingin ko, masaya na sa kanilang pagkasama kaya kahit masakit sa akin, kailangan ko na lang tanggapin na hindi na talaga kami pwede. Mahinahong wika ni Amir. Kung matatanggap mong mawawala ng tuluyan sa'yo si Princess, pues ako hindi. I won't accept defeat, kaya babawiin ko talaga si Lucas sa kanya. Paninigurong wika ni Colleen. Habang abala si Princess sa kanyang computer, ay bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Lucas. Di niya alam kung ba't bigla tong napatawag sa oras ng trabaho. Tumayo siya at nagpunta ng ladies room para sagutin ang tawag ng lalaki. Hello, Princess? Gumagaralgal ang boses nito sa kabilang linya at halatang umiiyak ito. Nasa ospital si Lola at kritikal ang kanyang kalagayan. Oh God, bulalas niya. Kailangan natin puntahan si Lola, Princess? Sige, Lucas, magpapaalam muna ako kay Sir ha? I'll pick you up an hour from now, sabi nito. Bigla siyang nakaramdam ng lungkot sa ibinalita ni Lucas. Napamahal na rin naman sa kanya si Doña Lucita kaya nag-aalala talaga siya sa kalagayan nito. Kinausap niya ang kanyang manager at nagpaalam siya na magli-leave muna. Pumayag naman ang boss niya kaya wala siya naging problema. Ay, nakakalungkot naman ang balitang yan, Mars, wika ni Faye. Kaya nga, Mars mabait pa naman sa akin si Don. Ay, ang lola ko at para na niya akong tunay na apo, niya. Buti na lang nabawi agad niya ang kanyang sinabi dahil narinig siya ng mga kasamahan nila sa trabaho. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating na si Lucas para sunduin siya. Mars, aalis na ako ha. May reports akong hindi natapos, Mars, kaya ikaw na munang bahala. Birin niya sa kanyang kaibigan. Okay Mars, huwag mo nang alalahanin yon. Na matapos siya makapagpaalam sa manager at mga kasamahan niya, lumabas siya ng bangko at tumiretso siya kaagad sa Ford Raptor. Pinagbuksan siya ni Lucas ng pintuan at dali-dali naman siyang pumasok sa sasakyan. Tiningnan niya ang lalaki at namumula ang mga mata nito. Tiyak niyang kagagaling lang to sa pag-iyak kaya nakakaramdam siya ng awa para dito. Tahimik lang to at seryoso sa pagmamaneho. Lucas, okay ka lang ba? Tanong niya habang ginagap niya ang kamay nito. Okay lang ako, Princess. Di ko lang maiwasang mag-alala kay Lola. Mahinang sagot nito. Huwag mo nang masyadong isipin yan. Alam ko makakasurvive din si Lola. She's a strong woman, diba? Kaya kakayanin niya to. Sabi niya habang tinapik niya ang balikat ng lalaki. Bahagyang tumango ito at ngumiti sa kanya. Salamat, Princess. Di na siya nakikipag-usap pa rito at hinayaan na lamang niya tong mag-concentrate sa pagmamaneho. Pagkalipas na ilang oras, dumating na sila sa Batangas, ngunit hindi sila dumiretso sa ancestral house ni Doña Lucita, kundi sa ospital, kung saan nakakonfine ng matanda. Sir Lucas, Ma'am Princess, salamat naman at dumating na po kayo. Agad na salubong ni Nena nang makarating na sila malapit sa ICU. Nasa labas lang to, dahil hindi naman allowed na pumasok sa loob ng ICU kahit pa pamilya ng pasyente. Kamusta ang lola? Lucas asked anxiously while looking through the glass wall. Nakita niyang attending physician ng kanyang lola na si Dr. Fuentes. Matagal na itong doktor ng pamilya kaya itong masigit na nakakaalam sa kalagayan ng lola niya. May mga nurses din sa loob na nagmo-monitor ng mga vital signs nito. Nang lumabas ng doktor, agad naman itong sinalubong ng lalaki. Dok, kamusta na po ang kalagayan ng lola? Bumuntong hininga to at sinabihan siya na nais itong makipag-usap sa kanya ng sarilinan. Sumunod siya rito at pumasok sila sa opisina ng doktor. Samantalang si Princess, nakatingin lamang sa hospital bed na kinalalagyan ni Doña Lucita sa pamamagitan ng glass walls. May ventilator na nakakabit sa katawan nito at may heart and pulse rate monitors din. Ma'am, panay po ang hanap ni Doña Lucita sa inyo kanina? Wika ni Nena. Ano nangyari kay Lola kanina bago siya inihatid dito sa ospital? Tanong niya. Nasa kwarto lang naman po siya, ma'am. Buti na lang nakapasok dun si nanay para tingnan kung natapos na ng inumin ng gamot. Ngunit bigla na lang pong hindi siya makahinga, ma'am. Kaya isinugod na po namin kaagad dito. Naawa nga kami sa kanya, ma'am Napakabait po talaga ni Doña Lucita. Siya po ang nagpapa-ospital sa tatay ko nung nagkasakit ito. Siya din nagpapaaral sa bunso kong kapatid. Pag-aaralin pa nga niya sana ako, ma'am kaya nga lang, ma'am. Ako na yung kusang tumanggi dahil mas gusto ko na lang po na manilbihan sa kanya. Maluhaluhang wika ni Nena.
Na-touch din siya sa sinabi ng katulong dahil totoo namang mabait ang lola ni Lucas. Tinarato siya nito ng maayos kahit mahirap lang siya at tinanggap ng buong buo bilang maging parte ng pamilya. Kahit kunyari lang naman ang lahat. Pero masaya pa rin siya dahil minahal siya ng matanda at tinuring na rin parang tunay na apo. La, lumaban po kayo. Kailangan pa po kayo ni Lucas? Mahinang usal niya habang tinatanong niya ang hospital bed na kinaroroonan ni Doña Lucita. Namalayan na lang niyang nabasa na ng duha ang kanyang mga pisngi dahil hindi niya maiwasang di makaramdam ng awa sa kalagayan ng matanda. Pagkaraan ng ilang minuto, lumabas na si Lucas mula sa opisina ng doktor. Namumula na ang mga mata nito kaya natitiyak niya galing na naman ito sa pag-iyak. Pagkatapos ay umupo ang lalaki sa mahabang upuan habang nakasubsob ang mukha nito. "Lucas, are you okay?" tanong niya. Hindi sumasagot ang lalaki at umingos lamang ito. Bigla siyang kinabahan dahil tiyak niyang may hindi magandang sinabi ang doktor tungkol sa kalagayan ni Doña Lucita. Maya-maya nagkakagulo na naman ang mga nurses sa loob ng ICU habang mabilis naman pumasok si Dr. Fuentes. Sabay silang tumayo ni Lucas upang tingnan ang kalagayan ng lola nito. Mula sa dingding na salamin, malinaw na nakikita niya ang unti-unting pagbaba ng heart rate ni Doña Lucita, pati na rin ang blood pressure nito, hanggang sa gumagamit na ng defibrillator para ma-revive ang pasyente. Hinawakan niya ang kamay ni Lucas, ngunit tahimik lang to habang nakatingin sa kanyang lola na nag-aagaw buhay. Unfortunately, the heart monitor shows flatline and the doctor shook his head in distress. "God, no!" Malakas sa sigaw ni Lucas, sabay na matinding emosyong lumukob sa buo nitong pagkatao. Napalakas na rin ang iyak ng katulong na si Nena. Nagpumilit ang lalaki na pumasok sa loob ng ICU at patakbong lumapit sa hospital bed na kinaroroonan ng kanyang lola. "La, please, don't leave me, please. I am sorry for your loss, Lucas," wika ng doktor pagkatapos lumabas to ng ICU na laglag ang balikat. Samantala si Lucas patuloy lamang sa pag-iyak. Nasubsob ang ulo nito sa balikat ni Doña Lucita. Humagulo nito at ramdam ni Princess ang kalungkutan sa puso ng binata, kaya nga hindi rin niya mapigilan na mapahikbi. "Lucas, tama na. Alam kong masakit at mahirap, pero kailangan nating tanggapin ang katotohanan." Gumaralgal ang kanyang boses. "Princess, iniwan ako ng lola ko. Hindi ko alam kung kaya ko pang mabuhay nang wala siya." Mahinang wika nito habang nagpapahid ng luha sa kanyang mga mata. Dahil sa sobrang awa niya sa lalaki, niyakap niya to ng buong higpit habang inihahaplos niya ang likod nito. Pagkatapos, saglit siyang lumabas para isettle ang kanilang hospital bills. Tapos tumawag siya sa St. Peter Funeral Homes para sa pagsasaayos ng burol ni Doña Lucita. Mabigat din ang kanyang loob dahil napamahal na sa kanya ang matanda. Sariwa pa sa kanyang isipan ang pangakong binitawan niya rito nung unang beses na nag-uusap sila. "Iha, ipangako mo sa akin na kahit kailan hindi mo iiwan ang apo ko. Mahalin at alagaan mo siya, Iha, dahil gusto kong maging masaya siya." Hindi ka agad siya nakasagot dahil hindi naman niya alam kung anong isasagot niya. Hindi naman maaaring sabihin niya ang tungkol sa kontrata at baka biglang malungkot ito. Ngunit hindi siya tinantanan ni Doña Lucita at patuloy na ikukulit hanggang sa naipangako niya na hindi niya naiiwan pa ang apo. Kahit alam niya na hindi naman talaga matutupad ang pangako niyang yon dahil kapag natapos ng kontrata ay maiiwan talaga niya ang lalaki. Nakaramdam siya ng labis na kalungkutan. Nasaktan siya sa pagpanaw ng lola ni Lucas at nasaktan siya dahil kailanman hindi niya mapanindigan ang ipinangako niya rito, lalo na ngayong 2 buwan na lang matatapos ng kontrata. Maya-maya, dumating na taga St. Peter para kunin ang mga labi ng matanda. Habang si Lucas naman nanatili lang tahimik na nakaupo sa mahabang upuan sa labas ng ICU. "Lucas, uuwi na muna tayo sa bahay para makapagpahinga ka na rin?" Tinawagan ko na si Mang Kamar at siya na lang muna mag-drive sa atin papunta sa ancestral house. Napakabigat ng mga hakbang nito habang papalabas sila ng ospital. At kahit nung nasa loob na sila ng sasakyan ay nanatili pa ring tulala ang lalaki.
Tahimik lang to habang inililibang ang paningin sa labas ng bintana. May pagkakataong bigla itong umingos pagkatapos bumuntong hininga na naman. Babe, tama na yan, baka kumapano ka, aniya. Hindi niya alam at bigla na lamang tumula sa bibig niya ang endearment na iyon. Depensa naman ng kanyang isip kasi may ibang mga taong nakikinig. Kasama nila si Nena at ang tatay nitong si Mang Kanor na siyang nagmamaneho ng sasakyan. Pagkaraan ng ilang minuto ay nakarating na sila sa ancestral house. Napakatahimik ng paligid ng bahay. At nang pumasok sila sa gate, agad silang sinalubong ng mga katulong. Emosyonal ang mga to habang ipinaabot ang kanilang pakikiramay. Si Aling Sepa hindi mapigilang mapahagulhol dahil matagal na rin siyang nanalbihan kay Doña Lucita at napamahal na ito sa kanya. Dahil sa labis na kalungkutan, niyakap nito si Lucas habang patuloy ito sa pag-iyak. Muli na namang naging emosyonal ang binata at pati na rin siya ay tuluyan ng nadadala sa tindi ng kalungkutang nararamdaman ng lahat ng tao.